Matapos dinumog at pinagtulungan si Hisoka ng sandamakmak na puppet ni Chrollo at makailang beses siyang tinamaan ng fatal blows, ngayon ay ire-review na natin ang Chapter 354 o ang Episode 15 ng ating Dark Continent series. Sa wakas, masasaksihan na natin ang mas umiinit na labanan ng dalawang fighters, lalo na ngayon na nakabawi na si Hisoka for the first time laban kay Chrollo. This is Mr. AI Anime at huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang napakatinding labanan. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Head. Nagsimula ang eksena sa pagpapaliwanag ng average na timbang ng ulo ng adult male na nasa 7 to 8 kilograms na halos kapareho lang sa isang male professional bowling ball. Kasunod ng pagpapaliwanag na iyon, makikita si Chrollo na tinamaan sa bandang balikat ng ulo ng puppet. Sa isipan ni Hisoka, wika pa niya na nagawa niyang matamaan si Chrollo sa blind spot nito. Salamat sa ulo na nakakabit sa kaliwang paa, gamit ang bungee gum. Bigla namang nakaramdam ng impact si Chrollo sa kaliwang bahagi ng katawan, habang si Hisoka ay nakangiti sapagkat gumawa siya ng isa pang atake at tinamaan si Chrollo ng isa pang ulo sa kaliwang tagiliran, bahagyang nag-black mark. Makikita rin na ang ulo na tumama ay naka-attach sa kaliwang kamay ni Hisoka gamit ang bungee gum. Matapos nito, nagawa ni Hisoka na mapatalsik si Chrollo. Kitang-kita sa mukha ni Chrollo na nasaktan siya sa ataking iyon pero nanatiling nakatayo. Habang napaatras, tinamaan nga pala ang tagiliran niya kaya nasabi ni Hisoka sa sarili, magaling pero hindi pa rin bumibitaw si Chrollo. Kitang-kita pa rin na hawak-hawak nito ang libro. Kasabay niyon, napasigaw ang announcer na nagtagumpay si Hisoka sa pagbawi ng atake, makikita na may kaunting dugo sa tagiliran ni Chrollo. Nagkaguluhan na rin ang mga tao sa paligid at patay na rin ang referee kaya grabe ang kaguluhan sa eksena. Agad namang sumugod muli ang mga puppets kay Hisoka. Mahigpit niyan hinawakan ng isang ulo at ibinato ito sa mga puppets na tuluyang nawasak ang dalawang puppet dahil pinatibay ni Hisoka ang ulo gamit ang bungee gum. Pagkatapos ng ataking iyon, marami ang pabugay kay Hisoka. Pinagsisipaan at pinagbato pa ni Hisoka ang mga puppets gamit ang ulo na patuloy na naka-attach sa bungee gum. Maya-maya pa, habang abala siya, makikitang iniinda ni Chrollo ang injury mula sa nakaraang atake. Binato ulit ni Hisoka ang ulo kay Chrollo na tumama at nakitang nakatingin si Chrollo kay Hisoka. Nakangiti naman si Hisoka matapos nito. Hinila ni Hisoka pabalik ang ibinatong ulo na nagpawala sa puppet sa kanyang harapan. Subalit biglang nawala si Chrollo kaya nasabi niya sa isipan na nakatakas at muling humalo sa mga audience. Dahil dito, ipinokus ni Hisoka ang kanyang atake sa mga puppets na naiwan at pinagwasak ang kanilang mga ulo. Sa isipan ni Hisoka, wika pa niya, kung uubusin niya lahat ng puppet, wala nang maiiwan ni Chrollo na may naka-activate o nakabukas na order stamp dahil isang nakakainis na strategy ang ginagawa nito. Dahil dito, binilisan ni Hisoka ang pagwasak sa mga ulo ng puppet hanggang sa isa na lang ang natira. Nang umatake ito sa kanya, ginamitan niya ng baraha dahilan upang maputol ang dalawang braso nito at sabay chinok naman ni Hisoka. Sapagkat, ayon sa kanyang isipan, hanggat nag-exist ang puppet na ito at ang stamp ay hindi pa rin nawawala, limitado na raw ang move ni Chrollo ngayon. Kung gagamitin niya muli ang gallery fake para kumopya ng bagong tao, kailangan muna niyang isara ang libro na magde-deactivate sa stamp na makikita sa noo nito. Mapapansin ito kaagad ni Hisoka mga kaibigan dahil kasalukuyan niyang pinapanatiling buhay ang remaining puppet. Ang nakikita niyang susunod na gagawin ni Chrollo ay ang mga sumusunod. Option 1. Panatiling naka-activate ang order stamp at bigyan ng bagong command sa mga puppets na naka-standby sa paligid. Posible raw ito dahil maaaring ang mga unang puppets na umatake sa kanya ay hindi pa lahat ng puppets na nagawa ni Chrollo noon. Option 2. Kung wala nang natitirang puppets, pwede siyang i-deport at bigyan ng bagong command. Option 3. Buksan at i-activate ang convert hands at gamitin ang kaliwang kamay para mag-transform sa appearance ng taong nahawakan niya. Ayon kay Hisoka, ang option 1 ay posible talaga, magbigay ng bagong command sa naka-standby na puppets dahil base sa kanyang obserbasyon, may mga puppets na naka-standby sa paligid. Highly possible na ganito ang gagawin ni Chrollo para mapagod siya mga kaibigan. Kung laging ipapaatake ang mga puppets, mapapagod talaga si Hisoka kaulon. Mas posible rin raw na gagawin ni Chrollo ang option 2, ang gumawa ng bagong copies. The more army of puppets the better para kay Chrollo, lalo na kung gagawin niya rin ang option 3, ang mag-transform sa ibang appearance gamit ang kaliwang kamay ng convert hands. Sa ganitong paraan, makakapagbihis ulit si Chrollo at mag-disguise sa gitna ng crowd.
Maya-maya pa, matapos ang pag-aanalysis ni Hisoka, nawala na ang tatak ng stamp sa noo ng puppet na chinhook niya, kaya binitawan niya ito. Dini-activate na raw ni Chrollo ang order stamp. Simula noon, muling nag-observe si Hisoka at tinignan ng paligid. Sa isip niya, kung ang binookmark ngayon ni Chrollo ay gallery fake, hindi na raw kailangan hawakan pa ang libro. Pero dahil na-identify na siya ng mga audience, magpapanik ang mga tao kung lalapit siya at gagawa ng copies. Kaya medyo risky para kay Chrollo na lumapit sa crowd para gumawa ng bagong copies. Kung option 3 naman ang gagawin ni Chrollo, ang i-activate ang convert hands, mahirap talaga yang makita sa gitna ng mga tao, lalo na kung iba na ang appearance nito dahil sa kapangyarihan ng kaliwang kamay ng convert hands. Kaya ngayon ay pilit niyang hinahanap si Chrollo at dapat ay mahanap niya agad ito. Kung gagawa na ito ng move habang nagkikare sa mga copies, pupunta raw talaga si Chrollo sa location kung saan nakastandby ang kanyang naunang copies para magbigay ng bagong command. Maya-maya pa, habang nakatingin si Hisoka sa stands ay nakita niya ang figure na parang si Chrollo na mabilis kumilos. Dali-dali rin kumilos si Hisoka at pinuntahan ng taong iyon. At tama nga mong kaibigan dahil si Chrollo nga ang taong iyon na nakatingin elon sa kanya. Kaya napangiti naman ngayon si Hisoka. Kasabay niyan, medyo nakalapit na siya habang makikita si Chrollo na tumatakbo, nakatago ang isang kamay sa bulsa ng kanyang jacket. Dito binato ni Hisoka si Chrollo ng ulo, ngunit naiwasan naman ito. Pagkatapos noon, kumilos ulit si Chrollo at humalo sa mga tao habang ibinabalik naman ni Hisoka ang ulo. Makikita ngayon si Chrollo na nakatingin kay Hisoka at mapapansin din na tila may tinatago siya sa kanyang dalawang kamay. Sa isipan ni Hisoka, wika niya na kung ang page na nakabukas sa libro ni Chrollo ay hindi ang order stamp o convert hands, kundi ang black voice, masasabi niya ang nakatago sa kanyang kaliwang kamay ay ang cellphone at antena ng black voice. Kung gaon, kailangan niya munang i-maintain ang distance. Kung tama ang kanyang teorya, mapipilitan si Chrollo na manatili sa panaka-awkward na defensive position. Isang kamay nakahawak sa libro para ma-activate ang black voice at ang isa naman sa cellphone at antena. Napasabi ni Hisoka na ang kanyang counter-attack kanina ang siyang nagpasiling kay Chrollo. Binato na naman ni Hisoka si Chrollo ng ulo, sabay sabing hindi na dapat siya mag-hold back at inatake ulit si Chrollo na naiwasan ito ng pamamagitan ng pagtalon. Sa pagtalon, napangiti si Hisoka. Dito naman gumamit si Hisoka ng bungee gum at nag-release siya mula sa sahig. Makikita na ang mga tao tila baga naging bullets na mabilis na napatalsik kay Chrollo na nagulat sa ginawa ni Hisoka. Ipinaliwanag dito na habang hinahabol ni Hisoka si Chrollo, nilagyan niya ng bungee gum ang likod ng mga taong patakbo at ikinabit ang bungee gum sa sahig. Nang medyo malayo na ang distance ng mga tao mula sa attachment point, inirelease ni Hisoka ang bungee gum upang magsilbing human bullets na ang bigat na lang nila ang magbibigay ng damage kay Chrollo. Magkasabay ngayong tumama ang mga tao kay Chrollo, ngunit hindi ito nagbigay ng malaking damage. Hinila naman ni Hisoka ang ulo at ibinato ng napakalakas kay Chrollo na napansin ito ni Chrollo kaya kumilos na siya. Inapakan ng tao sa tabi para iwasan ang atake mid-air. Dahil dito, ang tinamaan ng atake ni Hisoka ay ang tao. Napasabi ang announcer na nag-miss si Hisoka at sumablay sa isang golden opportunity. Ngunit wika ni Hisoka sa kanyang sarili, hindi ko na kailangan ng bagay na iyon. Matapos noon, na-attach ni Hisoka ang bungee gum niya sa isang binti ni Chrollo. Sabi niya sa isip, nung ipinalipat niya ang mga tao kay Chrollo kanina, doon niya inattach ang bungee gum sa binti nito. Makikita ngayon si Chrollo na nakatingin lang kay Hisoka na para bang walang emosyon, dahilan para napaisip si Hisoka at sabihing, hindi posible na ginawa niya ito. Dito hinila ni Hisoka ang bungee gum na nakakabit sa binti ni Chrollo at sinalubong ito ng napakalakas na atake gamit ang ulo. Kasunod niyan, kumilos ulit si Hisoka at this time hinampas niya si Chrollo sa kanyang likod. Sinundan niya pa ng isa pang atake gamit ang ulo ng puppet na inihampas naman ng napakalakas sa tiyan ni Chrollo. Sa sobrang lakas ng ataking iyon, bumaon si Chrollo at hindi na nakagalaw pa. Subalit habang nakatingin si Hisoka kay Chrollo, biglang may lumabas na aura sa katawan nito at sa maya-maya pa'y nag-iiba ang appearance ni Chrollo. Kaya napasabi rito si Hisoka sa kanyang sarili na hindi ito si Chrollo. Ibig sabihin, ginamit pala ni Chrollo ang convert hands gamit ang kanyang right hand para i-transfer ang sarili niya at minanipula rin ang ipinatatransform na tao. Ibig sabihin, ang binookmark pala ni Chrollo ay ang convert hands at maya-maya pa'y hinawakan ni Hisoka ang batok ng taong na-transform kanina ni Chrollo at nakuha niya ang antena. Napasabi siya na aside sa pag-bookmark sa convert hands, inactivate din pala ngayon ni Chrollo ang black voice. Ngunit bakit nandito pa raw ang ulo ng puppet na ginamit niya kaninang pang-atake? Oo, nawala ang tatak sa noo nita mula sa order stamp kasi inactivate na nga ni Chrollo ang order stamp kanina.
Ngunit nakakapagtaka kung ang Convert Hands pala ang binookmark ni Chrollo at ang second ability na ginamit niya ay ang Black Voice na deactivated na rin, bakit hindi naglalaho ang ulo ng isang copy ng tao kahit na inactivate na ang gallery fake? Habang nag-iisip si Hisoka, na-realize niya na ang tunay na problema ay hindi ang posibilidad na mamarkahan siya ng Sun and Moon. Ang marka mula sa Sun and Moon ay hindi matatanggal hanggat hindi sasabog ang target. Kung inilagay ni Chrollo ang marka sa puppet, ang puppet ay hindi talaga maglalaho kahit na inactivate ang gallery fake. Kaya ito ang dahilan kung bakit nanatili ang ulo mula sa copy ng tao. Alam natin mula sa paliwanag noon ni Chrollo na kahit nakasarado ang libro at inactivate ang Sun and Moon, once na markahan ng target, mananatili ang marka hanggat hindi ito sasabog. Isang napakalakas na upgrade dahil sa post-mortem NEN. Dahil dito, mas naging problematic ang sitwasyon para kay Hisoka. Paano pa kaya siya makakabawi? Yan ang ating malalaman sa susunod na chapter kung saan masasaksihan natin ang pagwawala ni Hisoka at marami pang nakakagulat at napakaangas na bakbakan. Dito muna tayo magtatapos sa last panel na ito. Kung nagustuhan niyo ang video, maaari kayong mag-like, comment, follow at subscribe para sa higit pang mga ganitong videos. Maraming salamat, this is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.